Okay, so nandito po natin na inilagay yung GPS kasi yung property ay simula dito mga 5 minutes po ang layo pa simula dito. So mamaya susukatin na din pati po natin yung right of way. So ito po yung GPS natin, ito naman po yung antena. So right now nandun na po sila sa lote para sa pagsusukat. Hahabol po tayo para makita po natin kung paano nila sinusukat ang property. Tayo po, halina po kayo at papasyal ko kayo sa property na bibilhin ni Sir Hipolito. Yung po ang palatandaan, yung kulay. I-point mo nga po. Yan. Yan po yung palatandaan na may muhon. Pumunta po kami sa kasunod na muhon ng property. Lahat po ng mga client po namin is mapupuntahan po namin kayo. Nakakaasa po kayo. Thank you so much po sa invitation. Ngayon po ay katatapos lang ng bagyo dito sa bayan ng Lopez. Sa nakikisimpatya po ako doon sa mga tao na wala ang bahay. Pero dito naman po sa Lopez, Quezon ay okay naman po yung ano namin dito, sitwasyon. So may mga konti lang po na mga halaman na nasira, pero makikita po natin dito, halos ay baliwala lang po. Yung nyugan po, nandun pa din ang bunga. Kay Sir Hipolito po, ang nyug po ninyo okay pa po, nandito po ang bunga, hindi po bumagsak, kompleto. Tinitingnan po nila kung may existing na muhon dun sa pwestong yon. Kasi na-detect po sa GPS na nandun dapat yung muhon na nakalagay. Mga pagitan saka yung muhon, yung kinatatayuan ng muhon. So si Sir Hipolito po ay wala po dito. Nasa ibang bansa po siya. Kami po ang inatasan na magsagawa ng relocation survey dito sa property na kanyang bibilhin. So kaya po naka-video ito para sa ganun makita po niya na sa RTO Realty Services ay andito talaga po kami. Okay, na yun po yung muhon. Matubig po dito sa site ngayon at natatapos lang po ng bagyo. Kaya malambot yung lupa. Okay, yun po ang palatandaan na nandyan po yung muhon. Pang ilang muhon ito, engineer? Ito. Pampitong muhon po ito. So hindi natin nakita yung muhon doon. Baka inalis at gawa ng ito idaan ng hayop. So ito po lalagyan po natin. Pampitong muhon. So yun ay pang 8. Pang 8 muhon yun po yun inilalagay. Andun. May picture naman po yan. Yun po yung kasunod no, na muhon. Pang 8 po yan sa muhon. Ito po yung pang 9 na muhon natin na lalagyan. So hanggang dun po yung property. Ito po yung pansampung muhon. So papunta na po kami sa kalabing isang muhon. Hindi kasi lahat ng lote ay tuwid engineer. Hindi kwadrado, may mga liko-liko. Ito yung pang 11 po. Katabi ng ngara. Papunta na po tayo dun sa ika-12 muhon ng property. Ay di aakyat talaga tayo dyan. Papunta na po tayo doon sa taas, doon sa overlooking. Nandun pala po yung isang pinakahuling muhon natin.
titingnan po natin kapag wala dun yung muhon, lalagyan po ng muhon. Dito na po tayo sa taas. So ito, kitang-kita natin. Talagang overlooking dito sa property. Yan. So dito nila na-detect na dito yung last na hangganan ng property. Higit malinis naman dito. So dyan na. So ito naman po yung right of way natin. Simula po dito. Yan po yung hangganan ng property. Nayamuhon na yan. So papunta po dun sa kabilang yun. Yan. Dun po. Sa kabilang yun. Lalagyan po ng palatandaan para pagko-construct natin ng kalsada ay madali po natin matutukoy. Kaya at saka as soon as possible ay mahawanan po itong right of way. So explain ko lang po, itong bukana dito ay mas malaki sa inaasahan natin 2 meters dahil pa-slanting po. Pa-slanting yung lote. So papaganon po tayo. Kaya malaki. Siguro mga ano yan, 5 meters. Ano po? Engineer? Mga 7 meters. Ano? Tapos, yung sa katapat po doon ay 3 meters na. Yung buka lang po dito dahil naka-slanting siya. So, dyan yung kasunod na palatandaan. Ano po? Yung katugtong nung nandoon sa kabilang yun na may kulay pula. Ito naman po. Lalagyan din ito ng palatandaan. Kaya sukat na po yung right of way natin. So magiging diretso na po ito hanggang dun sa patungo sa kalsada. Nag-adjust tayo dito ng kaunti. 15 lang. Okay. Oo, 15. So na yan po. Inispray. Sukal-sukal po siya kaya kailangan tabasan. Wala naman po siyang dinaan ng puno. Nasa ano po siya, mismong taas. Nasa tuktok. Pati yan sir, kapag sinukat mo yan, mahaba din sa tatlo yan. Kasi pabali yan. Bumali siya. Oh, Nag-curve siya. Oo, nag-curve siya kaya mas mahaba yan. So hindi yan. 3 metro pa rin yan. Oo. Kumbaga sa kwan alam mo yung kapag gumagawa ka ng tabla na nilalagyan mo slant tapos pinagdidikit mo doon sa kurbahan, mas mahaba yun. Oo, kasi may curve ayan. Kaya lumalaki doon. South, 2 dangkal. Pero kapag yan ay dapat ang laging kwan yan, huwag yung papansinin yung distansya na yan. Ang papansinin kapag binatakan mo yan, tapos yung nandun, tapos batakan mo yan, tapos yung nandun sa muhon, 3 meters yung luwang mo. Ibig North, sabihin, konti lang. huwag mo nang papansinin yan kasi sakto naman yan na 3 meters. Oo, doon, basta doon sa ang unahan. gagawin mo. Pwede pansinin mo na lang yung distansya kapag nabatakan mo na. Oo. Tignan mo yung tansit at tansit 3 metro ang pagitan. Muli po ay nagpapasalamat kami kay Marsa Hipolito at kay Ma'am Beth Hipolito para po dito sa relocation survey na isinasagawa namin. Thank you so much po sa tiwala sa amin.